Tignan nyo, 32 million na bumoto kay Sara. Yung mga nagrarally-rally dyan sa EDSA. Ngayon na inagaw ng China ang Baho de Masinloc na isla na pagmamayari ng Pilipinas. Bakit ni isang utot o hinga ni Sara wala kayong narinig? Akala ko ba ang pinaglalaban ninyo Pilipinas? Akala ko ba ang pinaglalaban ninyo Pilipino? Bakit nung inagaw ngayon ng China ang Baho de Masinloc, ni isang utot maskin hinga ni Digong, maskin tanggal ng blackheads niya, wala akong nakita. Diba? Akala ko ba Duterte para sa masa, Duterte para sa bayan? Diba? Bakit ni isang utot ni Sara wala kayong narinig? Pero pagdating kay Attorney Zuleika Lopez, kinang ina, nagpuyat ang gaga. Bakit? Jowa kasi sila. Di ba? Ganon yan. Ay nako, nasunugan na si Sara. Ganyan talaga pag ang Vice President walang ginawa. Boss, lahat ng manunood dito hindi mahirap. Tangina mo kung mayaman ka, wala kang ang profile eh. Ano gusto nyo? Gera kayo na lang. Akala ko ba matatapang ang DDS na kapag sinakop tayo ng China, gagirahin nyo ang China? Totoo, yung sabi niya. Akala ko ba sabi ni Digong noon, papadalhan niya ng sundalo ang kapag inagaw ang lupa natin ng China? Tangina. Tangina, akala ko ba matatapang kayo mga DDS? Ngayon na sinakop na ng China ang Baho de Masinloc, bakit sasabihin niyo? Kayo, kung gusto niyo ng gera, kayo na lang. Akala ko ba? Akala ko ba matatapang kayo, mga buwakan ng ina nyo? Di ba? Ma'am Corazon Kento, may galap shoutout. Hanggang ngayon, walang ginawa si BP, nasa bahay lang. Oo nga, sana nga masunugan yan, ma'am eh. Di ba? Akala ko ba yung mga DDS matatapang, matatalino, magagaling? Ngayon nung sinakop na ng China ang Baho de Masinloc at inunti-unti ng bininta ni Digong, ni utot na mga Duterte, walang narinig. O diba? Ikaw kaya lumaban. Yan. Alam nyo, kaya ngayon isasagot ninyo, ikaw kaya lumaban, ikaw kaya makipaggera. Hinayaan nyo kasi na ibenta ni Digong. Diba? Ay, Diyos ko. Mga buwakan ng ina nyo, mga DDS, magpakamatay kayong lahat. Fuck you kay sa earth. Tangina nyo, kung ako magulang ninyo, nung sanggol pa lang kayo, pinag-aapakan ko na kayo eh. Diba? Pinagtakpan ko na kayo ng una nang di kayo makahinga eh. Tangina nyo, ang hirap sa inyo, dumadami kayong mga bobo. Tignan nyo ang Pilipinas, kaya hindi tayo umuunlad. Bakit? Ang presidente, adik. Ang vice president, tamad. Ang mga supporter, tamad. Diba? Kaya hindi tayo umuunlad. Bakit? Nung si Digong daw ang presidente, mayaman daw ang Pilipinas. Tanginang mayaman ang Pilipinas. Naniniwala ba kayo na si Digong ang presidente, mayaman ang Pilipinas? Kaya, ipagkakaalam ko si Digong lang yung mayaman eh. Kayong mga Pilipino hanggang ngayon pangit pa rin kayo. Hanggang ngayon bobo pa rin kayo. Hanggang ngayon, tanga pa rin kayo. Kaya, boss, magpresidente ka na para yumaman ang Pilipinas. Alam mo, kung ako lang maging presidente, ibalik ko ang bitay. Kasi kung nandyan ang bitay, yung inutusan ni Sara na si Mary Grace Piatos, okay nang inang yan. Matagal nang nakulong. Si Piatos na nandito, si Grace. Nawala si Mary Grace. Si Piatos na lang nandito. Actually, dalawa sila. Sino yung isa? Sino nga yun? Sino yung isa din? Yun, Nova. Sino ang Daming DDS dito. Totoo yan, Black. Mga bubo kasi yan. Wala naman nagsasabi nun, ikaw lang. Yung Duterte pa rin. Di ba? Alam mo yun, sa totoo lang, ako lang talaga nagsabi na buwakang ina mo Digong, buhay ka pa, ba't hindi ka pa mamatay? Yeah?
Alam mo, sa totoo lang, kung makita ko talaga personal yan si Digong, basagin ko talaga ulo niyan, paluin ko talaga martilyo. Tang inang yan. Talaga martilyo. Tang inang yan. Tignan nyo, ang lupa ng Pilipinas inunti-unting bininta. Yeah? Kasi ang presidente natin noon na si Digong bugok. Bugok si Digong. Yan ang katotohanan. Bakit? Pinangakuan siya ng China na, oh Mr. President, di ba Chinese ka? Saan banda naging Chinese si Digong? Chinese mo to. Chinese daw siya eh. Ewan ko ba't naging Chinese si Digong? May tanong ko lang, may dugong Chinese ba si Digong? Minsan maririnig ko may dugong Muslim daw si Digong. Ngayon, nung nakaraan, pag nakaharap Chinese, Chinese daw sila. Pag nakaharap si Miss Wari, Muslim daw sila. Ano ba talaga? Baka pag nakaharap si Donald Trump, sasabihin na naman ni Digong, Amerikano siya. Di ba? Aray. Ina mo. Lolo daw niya, Chekwa. Pokin ang ina, paano naging lolo ni Digong Chekwa? Eh di sana ang puputi sana nila. Iba't si Digong garargar ang mukha. Na puro blackheads. Yeah? O ito lang alam nyo kung bakit yung isla dyan sa Pilipinas naagaw ng China kasi si Digong uto-uto, tanga-tanga. Yun ang totoo huwag kayo magalit sa akin. Pinangakuan kasi siya, Mr. President, ganito kasi, yung isla nyo dyan, meron niyang minahan ng gas. May reserve oil yan dyan. Gasolina, sa madaling salita, sa mga hindi nakakaintindi. So ngayon, ang sabi ng China sa kanya, kapag kumita yan, 50-50 tayo. 50 sa amin, 50 sa inyo. Ang nangyari, biglang natalo. Biglang natapos ang termino ni Digong. So ngayon, ang akala siguro ni Digong, China, mabilis gumalaw to. Gawaan to ng planta. Gawaan to ng machine. May langis agad. Pag kumita ang langis, 50 sa akin, 50 sa China. Kasi hindi alam ng Pilipinas yan na si Digong pala, merong gentleman's agreement sa China. Totoo yan. Merong gentleman's agreement sa China si Digong na kapag kumita at nakamina ng langis ang mga Chinese doon sa Baho de Masinloc, sa Spratly Island, sa Panatag Shoal, 50-50 daw. Kaya yung si Digong, akala niya kapag natayuan ng China, yung 50 na, halimbawa 100 barel, 100 barrel, 100 balde na gasolina. Yung 50 kay Digong, yung 50 sa China. Ngayon, sabi ni Digong, aba, malaking isda to. Malaking kitaan to. Kahit hindi na tayo magtinda ng shabu, hindi na tayo makipag-collaborate kay Michael Yang nito. Langis na lang. Milyonaryo na tayo. Kasi nakita ni Digong na, tignan mo tignan nyo ang Dubai. Tignan nyo ang Saudi. May minahan sila sa langis. Tignan nyo ang Brunei. Napakayaman. May minahan sa langis. Ang akala ni Digong, ang mga Chinese, na kapag nakausap mo, totohanin yung sinabi. Ngayon, nung nasakop na ng China ang Spratly Islands, Panatag Shoal, Baho de Masinloc, hininga ni Xi Jinping, wala nang naamoy si Digong. Kasi ang akala ni Digong, baldi-balding gasolina to. Abangan nyo ang Saudi, tignan nyo ang Dubai, tignan nyo ang Brunei, ang yaman-yaman ng hari. Bakit? Dahil sa oil preserve. Ang akala ni Digong, pag nakamina ang China, bibigyan siya. Ending, hindi siya binigyan ng China. Tapos, 3 taon na lang, tapos na termino niya, wala pa ring gasolina binigay. Di ngayon si Digong, todo tanggi na. Di ba? Todo tanggi na. Bakit? Nasilip na siya eh. Nung sinilip ni Trillanes at ni Laila de Lima, ang ginawa niya kay Laila de Lima, pinakulong. Kasi noong panahon ni Digong, mga kababayan, hindi sila sumasagot sa mga kalaban nila. Ang panlaban ni Digong, vloggers.
Yan, mga vloggers ang panlaban ni Digong. Kapag merong politician na babangga sa mga Duterte, ang panlaban nila, vloggers. Katulad kay Laila de Lima. Nung binangga ni Laila de Lima si Digong, anong ginawa ni Digong? Kinalkal ang video nila nung driver ni Laila de Lima na Junel, yung may skandal. Oh, pinakalat lahat ni Digong. Gamit ang mga trolls, gamit ang mga vloggers. Oh, edi ngayon si Laila de Lima, nakulong. Oh, natanggal pagiging senador. Bakit? Iskandaloso.